Narito na po ang episode 163 ng FPJ's Batang Quiapo. Magandang gabi mga kapamilya. Nagising na nga itong si Lena at nakita niya pinaghahain na siya ng almusal nito ni Rigor. Natutuwa siya dahil napaka-sweet nito. Sabi naman ni Rigor, hindi na kita pinagluto, binilan na lang kita ng ulam nang makakain natin dito. So nag-text si Mando at kinakamusta si Lena kung kamusta na ba yung pakiramdam. Sabi naman ni Lena, nag-text si Mando, sabi naman ni Rigor, sige sabihin mo na medyo okay ka na, pero wag mo sasabihin na kasama mo ko Ayun, so ano nila, talagang tinake advantage ito ni Lena. Diba sabi niya, alam mo, hindi perfecto yung nagkakilala tayo, dapat talaga tayong nagkatuluyan Sabi naman ni Rigor, alam mo Lena, wala namang perfecto sa buhay ng isang tao. Sabi naman ni Lena, edi gawin natin perfecto yung buhay natin ngayon. Kahit na may pamilya ka na, asawa ka, pwede naman natin gawin yun kahit saglit lang diba? So talagang kinarir na talaga ni Lena na maging kabit. So red flag ka dyan, Rico, red flag ka. Samantalang itong si David, ako tinutur yung kanyang chika babe. At talagang pinagyayabang yung kanyang bagong sasakyan. Sabi ng babae, David, mahilig ka ba sa sasakyan? Sabi ni David, medyo, kasi Mustang itong gamit mo Aba, maalam ka rin pala sa sasakyan. Oo, hindi naman gaano. Kaso, babalik na rin ako sa States. Kukunin na rin ako ng mga parents ko. Doon ako mag-aaral ng college. Pero habang nandito ako, susulitin ko muna yung pagkakataon na makipag-fan sa'yo. So, malandi yung babae Talagang gustong gusto si David. Syempre, inaakala niya mayaman to. Papera to, di ba? Ito naman David na to, ubod ng yabang. Tinanong nung chicks niya, sabi, tinik ko yung profile mo. Criminology student ka pala, sabi ni David, Ay, baka ini-stalk mo ako, Hindi naman, sabi. Tanong ko lang, bakit nga pala criminology student yung course na kinuha mo? Mayaman ka na naman, di ba? Dapat hindi na yun ang kinuha mo, sabi niya. So nagtanong siya. Syempre, nakikipaglandian din tong si David. Sabi niya, ano bang klaseng pa ng gusto mo? Samantala, pumasok natin si Marites sa kwarto ni Camille para nga ipag-alam kung ano na bang balita kay David kasi hating gabi na hindi pa umuwi. Tumatawag si Camille, nakita ni David tumatawag, kinuha yung phone, kinancel, dinecline yung tawag. Sabi naman niya, sabihin mo pinapauwi na siya ng tatay niya. Kita mo talaga yung si David, napakapasaway niyang batang yan. Biruin mo tatay niya na nagpapauwi sa kanya pero sinusuway pa niya. Sige na, tawagan mo nga ulit. Sige po, tita, tatawagan ko po ulit. Kasi hindi ako mapakali, sabi nga ni Martes, di ba? Inaalam niya kung ano ang kalagayan nito ni David. Sabi niya, mabuti pa i-text mo na lang, sabi mo, pinapauwi ko na. Pinapauwi na siya ng tatay niya. So, ayun nga, sabi nga ni Martes, mabuti pa Camille, balitaan mo na lang ako So, yun na nga. Talaga dumampi na yung kamay nung babae sa hita ni David habang nagmamaneho. Samantalang si Mando bumili ng ulam. Kasi nga, pupuntahan nga niya si Lena. Sabi niyo, daan ako dyan, may dala akong pagkain. Ayun. So, binaybay niya na yung inuupahan nito ni Lena. Samantalo yung dalawa, nagbabanding. Nagmo-moment yung dalawa, naglalandi-landian. So, yun na nga, hinalikan na nga ni Lena si Rigor. Laplapan sila dyan to the max. Yan Sige pa, sulitin nyo pa ang pagkakataon. At nakita na nga ni Mando, yung kanyang suspecha ay totoo. Diba yun, nakita nyo. Nabuksan na nga niya yung pinto, papasok na siya Bigla siyang nahinto, napatara siya ng bahagya nung nakita niya, naghahalikan yung dalawa. Sorpresa siya, hindi niya sukat akalain na nandiyan pala si Rigor kasama ni Lena. Tapos eto na, inihinto na nga ni David yung sasakyan, nagpark sila sa may tagong lugar. Dito na nga nila ginawa yung kababalaghan sa loob ng sasakyan. Yan hindi nila alam, nandiyan yung mga mayabang na pulis, sina Samonte saka si Jacobe. Sabi ni Jacobe, at tingin mo, ano kaya ang ginagawa ng mga tao dyan sa loob? Dalawang bagay lang yan Unang-unang kababalagan o di kaya naman shabu. Sige na nga, puntahan nga natin.
bumisina sila. Ayan, biglang bumaba. Sabi ni David, ba't may pulis dito? Akin na nga yung t-shirt ko. Nagsuot siya, nadatnan siya. Sabi ni Samonte, no, buksan mo yung pinto, bumaba ka dito. Pinababa siya. Yan, David, napala mo, napakayabang mo. Ayan na nga, tama nga. May chicks ka pala dyan. Gumagawa nga kayo ng kababalaghan. Baba, akin na ID mo. Akin na ID mo. Nakita. Dimagila David, criminology student, sabi ni Samonte. Ako, anak to ni Rigor. Dimagila. Talaga kayo mga anak ni Rigor, no? Pag hindi gumagawa ng krimen, gumagawa naman ng kababalaghan. Ang titigas ng pagmumukha ninyo eh. Mga pasaway talaga kayo. Hindi ka dito, baba ka nga dito. Ba? Sabi ni David, no? Pakiusap po, huwag niyo po akong susumbong sa tatay ko. Mananagot po ako. Baka naman pwede natin itong pag-usapan. Pakiusap po, sabi ni Jacobe, no? Gusto mo patawarin ka namin? Lahat po gagawin ko kung anong gusto nyo. Susundin ko po. Susundin mo. O sige, lumod ka. Luhod. Pinalood si David. Yan, buti nga sa'yo, David. Kayabangan mo eh. Napakaangas mo eh. Tapos sabi ni David, no, may pera ho ako. Babayaran ko kayo. Lahat po ng pera ko. Bibigay ko sa inyo. Ito po. O nasaan? Kinuha yung wallet. Daming pera, kinuha, binigay kay Jacobe. Sabi naman ni Samonte, alam mo, kahit naman magbigay ka ng pera sa amin, kakasuhan pa rin namin kayo eh. Pwede ka namin kasuhan ng grave scandal and alarming scandal sa ginagawa mo. Pakukulong namin kayo ng chika babes mo, sabi niya. Huwag po, pakiusap po. Sabi ni Jacobe, no, galing ba sa droga yung pera na yan? Hindi ako nagdodroga. Galing po yan sa trabaho ko, pinag-ipunan ko po yan. Kaya lang naman po ako nagdala ng sasakyan, para po meron akong ipagyabang. Sige ho, patawarin niyo na po ako, wag na po sana itong makarating sa tatay ko. Yun, pinabayaan siya ni Jacobe, sabi niya, sakay ka na. Yes na kayo ha. Tapos sabi ng babae, umalis na tayo dito. Natatakot ako, paano ba yan? David. Sabi ni David, no, baba. Bad trip siya, boba ka ng sakyan. Pinababa yung chicks niya. Sabay bigla na siya sumipat. Alis na siya. Iyabang talaga nila sa Monte sa kanya Jacobe, no? Sa bagay, tinuruan din nila ng leksyon si David. Serve naman. Dalang yabang yung David na yan eh. So ito na nga, dumako na tayo dito kina Tindeng saka kay Marites. Inalam nga ni Tindeng kung nasasaan na nga ba itong si David. Sabi naman ni Marites, alam mo Tindeng, kakaawa niya si Camille eh. Buntis na nga yung tao, nag-aalala, kakaisip kay David. Si David naman kasi ating gabi na hindi po umuwi kaya yung tao hindi tuloy makatulog. Sabi naman ni Tindeng, kamusta na nga pala si Beng, nakausap mo ba? Sabi ni Marites, hindi nga ho eh. Hindi nga ako sinasagot sa telepono eh. Alam mo, maaring tama yung Sinoy eh, sabi ni Tindeng. Maaring si Beng nga yung nakita niya. Sabi naman ni Marites, nay naman grabe naman kayo makapanghusga. Malay mo naman, nagkakamali lang si Noy. Hindi eh. Kasi, maaring totoo nga. Kita mo, hindi nga nagpaparamdam si Beng. Alam mo, nakakahinala ako Marites eh. Dati, hindi natin siya hinahanap kung saan na lamang siyang dumarating. Ang bilis-bilis niya. Bigla-bigla na lang siya sumusulpot. Samantalang ang hirap niyang hagilapin. Kaya nararamdaman ko talaga may tinatago yung Beng na yan. Ikaw rin makakasagot niyan. Kaya ikaw, kilatisin mo maigi ang kaibigan mo. Talaga may tinatago yan. Samantalang balik pa tayo kay David. Pinarada niya nga rito sa tagong lugar, malayo sa bahay niya, yung sasakyan. So, ang sabi nung lalaki, boss, kami na hong bahala dito. Sabi naman ni David, huwag mo nga yung magasgas yan ha. O ito yung bayad ko sa'yo. 1,000 para sa parking. Tapos 2,000 ang gastos nyo ng pamilya nyo. O na bahala dito ha. Tapos tinanong nung lalaki, ba't hindi nyo igarahe doon sa bahay nyo? Hindi no? Baka pa yan? Baka madekot pa yan. Sabi. So ito na nga, balik tayo dito sa bahay niya na Tindeng. Pinuntahan niya si Noy. Ito namang si Noy, nagsisenti mode. Malungkot siya dahil nga sabi niya, talagang si Beng talaga yung nakita ko eh. Alam ko, kaibigan natin siya pero yung ginawa niya sa akin kanina parang pinagtabuyan niya ako na parang aso. Talagang grabe yung ginawa nila sa akin. Sabi naman ni Tindeng, hindi kaya kanya tinataboy kasi nandidiri siya sa'yo. Sabi naman ni Noy, no,
Oo, maaring ganun na nga. Kasi base nga sa suot ko. Tapos bigla na siyang napapaiyak. Samantalang sabi naman ni Tinding, ano ka ba, Noy? Parte ka ng pamilya namin. Hindi ka na iba sa amin. Matagal ka na namin kasama. Sabi niya, no? Kaya mahalaga ka sa buhay namin. Kasi nanliit talaga si Noy di ba? Dahil nga sa ginawa sa kanya ni Bing. Nanliit talaga sa sarili niya. Samantala, eto na sa Zelda. Nako, kumilos na nga yung mga kakosa ni Bong. Yung mga grupo niya. Ayan na. Labanan to, grupo sa grupo Pinagplanuhan talaga kasi nakulong yung mga kaibigan ni Tanggol na sila, na corner sila diba yung magkabila ang gate sinarado tapos pinadlock. Kaya nung nakita ng mga pulis yung mga jail guards, kumilos na rin, pinaghampas yung mga bantay sa labas, pinaghampas. Tapos nakulong si Tanggol alam niya na nagpaalam na siya kay Bing. Ayan pinabubugbog na yung mga kasama niya. Grabe, bakbakan niya, rambulan na yan mga kaibigan. Tapos yung isang jail guards lumapit kina Warden. Binalita nga na nagkakagulo na nga. Sabi ni Warden, tawagin ng mga ibang jail guards ngayon din. Pinuntahan nila at ipalam ito kay Chief Espinas. Naalarma silang lahat Ayan kawawa talaga yung mga kaibigan ni Tanggol. Tapos si Tanggol sigaw ng sigaw. Kasi nga hindi nga siya makapasok sa loob dahil nakapadlock yung gate. Pinadlock Tapos si Ben kumikilos, naghanap siya ng panungkit. Sinungkit niya yung yung padlock diba? Sinungkit niya. Ayan, papakita dyan mamaya. Sigaw siya ng sigaw, ayaw magpahawat ng mga kalaban Talagang intensyon talaga nila na patayin, ubusin yung grupo nito ni Tanggol. Itira lang siya, diba? Kasi nga may binabalak sila kay Tanggol gusto nila pahirapan muna ito bago patayin. Pero sa pagkakataong ito, yung mga kaibigan muna ni Tanggol yung pupunteryahin nila, yung papatayin nila. Kawawa talaga kasi lahat sila may tama. Isaksak sila Bubog sarado na nga, sinaksak pa. Yan, dumating na nga si Ben. Sinusungkit na yung padlock. Yari kayo ngayon. Yan na, yari kayo kay Tanggol ngayon. Nagre-rage na si Tanggol sa galit diba? Parang hindi mo na makikitaan ng kabaitan yung mukha niya. Nabahira na ng demonyo, ng halimong. Yung tipong handang pumatay. Makakapatay siya dyan ng kakosa niya Yan na, bugbugan na. Pumasok na nga si Tanggol. Tadyak agad Yan. Grabe, talagang napaluha talaga siya dahil sa mga sinabi ng mga kaibigan niya. Mga kapatid na turing niya dyan Talagang hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Nung sinapit ng mga kaibigan niya, iyak siya dito Sobrang galit niya Dito na po nagtatapos ang review and recap sa gabing ito mga kapamilya. Ito yung mga dapat nating pakatutukan sa Lunes. Bagong buhay na sina Mang Marsing sa si Nita. Diba? Bumalik sila sa bayan nila sa Quiapo Nagulat yung mga tao big time na. Don Marsing na daw ang itawag sa kanya. Ang gara na sasakyan. Yan. Yan ang mga dapat natin pakatutukan sa si Tanggol, paparusahan. Siya pa yung nasisi na gumawa nung gulo. Kasi nga nakapatay siya diba? Yan ang dapat natin pakatutukan sa Lunes sa episode 164. Kasi ang dami pa talagang ganap na dapat natin pakatutukan. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapamilya. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Happy weekends mga kapamilya. Maraming salamat sa inyong panonood and happy viewing everyone. God bless us all.